Ika-44 na kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang palasyo ng Heavenly Dragon Escort Agency na napapaligiran ng nyebe. Nagsama-sama muli sa pagpupulong ang mga Hall Masters, ang Shipment Manager, Escort Commander, ang Escort King at ang ating bida. Nagpasimula ng muli si Shipment Manager Sonji Baek na sinasabi na ngayon mayroon daw silang mabuti at mas magandang balita. Napatingin ang dalawang nakatatandang kapatid ng ating bida samantalang nakatungo ang ikatlong kapatid nito na mukhang palakan na si Byung-ryong. At nagsalita ang Escort King na sigurado daw ba siyang ito ay tunay na magandang balita sa pagkakataong ito. Na ikinagulat ni Shipment Manager na ano daw. Nahawak ang scroll na napatingin sa Escort King. Nang magsalita muli ang Escort King na bago pa man daw magsimula ang Elders Council, napansin na niya daw na maraming walang ekspresyon ang mga mukha. Kaya nagtataka daw siya kung nagbibiro daw ito. Natawang sinabi ni Shipment Manager na hindi daw talaga. Sinasabi niya lang daw ang totoo tulad ng lagi niyang ginagawa. Gayunpaman, madalas daw itong nababaligtad pagdating sa Elders Council. Makikitang napasulyap si Liu Liong kay Li Gabriong na nakatungo. Habang sinasabi ni Shipment Manager na ang mabubuting bagay daw ay nagiging masama at ang masasama ay nagiging lalong masama. Sinabi ng Escort King na magsimula daw sila sa magandang balita. Hawak ang scroll, sinabi ni Shipment Manager na ang unang bagay sa agenda ay tungkol sa mga tavern at brothel sa paligid ng tulay ng Wolseong. Habang nakatingin sa scroll, sinabi nito na tila pinawalang bisa ng Golden Dragon Escort Agency ang lahat ng kontrata sa kalahati ng normal na bayad sa proteksyon na kanilang napirmahan. Na tila isang malaking dagok sa kanila ang pagkawala ng Pier Flower Garden. Makikitang nagsalita si Escort Commander na ang katotohanan daw na sila ay nagpapirma ng mga kontrata ng masigasig ay nangangahulugang plano nilang palawakin ang kanilang teritoryo at mag-ani sa hinaharap. Gayunpaman, dahil sa natigil ang kanilang pinagkukunan ng pondo, iyon na lamang ang kanilang natitirang pagpipilian. Dahil doon, nagbago ang isip ng Nokwon Pavilion at ng iba pang may-ari ng mga negosyo. Makikitang nakatingin ang dalawang nakatatandang kapatid ng ating bida na nakikinig sa sinasabi ni Escort Commander habang si Liu Liong ay napabuntong hininga. At sinabi ng Escort King na tumingin sa magkapatid na Hall Masters na tinatanong kung nakipagpulong na daw ba sila sa kanila. Strong Dragon Hall at Hidden Dragon Hall Masters. At sumagot ang dalawa na oo, nakipagpulong na daw sila. Dagdag pa ng Escort King na sila daw ay manatiling alerto mula ngayon kahit nawala ang mga Golden Dragons. Marami pa daw ibang escort agencies at Mirim Sect na gustong sakupin ang Wolseong Bridge area. Anya gaya ng kanilang naranasan, huli na sa oras kung mapansin daw nila ang krisis. Makikitang yumuko ang dalawang nakatatandang kapatid ng ating bida na sumagot na tatandaan daw nila yon. Tumikhim si Shipment Manager matapos magsalita ang dalawa na ang pangalawang bagay sa agenda ay tungkol sa proteksyon ng Pier Flower Garden. Na makikita ang Pier Flower Garden na nababalutan ng nyebe at napapalibutan ng mga escort. Una daw sa lahat, kasalukuyang may 3 Chief Escort at 20 Escort Warriors mula sa 5 bulwagan na ipinadala doon. Gayunpaman, ito daw ay pansamantalang panukala lamang. Kailangan daw nilang pumili ng isang bulwagan na mamamahala sa Pier Flower Garden. Na makikitang napatingin si Liu Liong kay Li Byung-ryong na mukhang palaka na naasar na nakatikom ang kamao na nakatingin sa ating bida. Nagsalita si Red Dragon Hall Master Yang Shingak na sinasabi na gaya ng binanggit ng Blue Dragon Hall Master noong 1 linggo. Ang simula ng lahat ng ito ay isang ideya lamang na ipinahayag ng ika-17 Pavilion Master. Habang nagsasalita ito na tinitingnan ni Yellow Dragon Hall Master Huang Jiaqing at Chief Commander. Samantalang nakikinig. Nang mataimtim si Escort King sa tabi ni Shipment Manager. Dagdag pa ni Master Yang Shingak na ang kontrata ay nakamit din daw sa kanyang katalinuhan, kaya't maliwanag na siya daw ang dapat na mga siwa sa pagprotekta ng Pier Flower Garden. Kaharap si Master Yang Shingak, sinabi ni Liu Liong na ngunit ang ika-17 pavilion daw ay walang escort warriors na sinasabi habang nasa gitna ng kanyang dalawang kapatid. Ayon pa kay Master Yang Shingak, hindi dapat problema yon basta humingi daw sila ng tulong sa ibang bulwagan at pavilion. Ito daw ay karaniwang kasanayan at ginagawa daw niya ang parehong bagay noong siya daw ay namamahala sa malalaking kontrata.
Sumagot si Liu Liong na sinasabi nito na sa panahon na siya ang namumuno at kulang sa mga tao ay nakatanggap lang daw siya ng kaunting tulong mula sa ibang mga bulwagan. Nakatingin na mukhang di makapaniwala sa kanyang narinig ang ating bida sa sinasabi ng kanyang nakatatandang kapatid. Napatuloy na sinasabi ng kanyang kuya na ito daw ay ganap na naiiba mula sa kasalukuyang sitwasyon. Sinasabi ng ating bida sa kanyang isip na tama daw iyon, habang nakatingin sa mga kasapi ng Elders Council na kung paanong ang Heavenly Dragon Escort Agency ay nakikipagtunggali sa iba pang escort agencies, ang 5 bulwagan at 16 na pavilyon sa loob nito ay nakikipagkumpetensya rin sa isa't isa. Ang isang kontrata para sa pagprotekta kina Prince Zen at sa Pure Flower Garden ay isang natatanging pagkakataon daw na kahit na daw sa 5 bulwagan. Na makikita si Liu Liong na mukhang naiinis dahil dito. Na sinasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na kaya daw pala si Liu Liong ay nakikipagtalo. Makikita si Hallmaster Huang Jiafuong na nakapikit na nakikinig sa tabi ni Hallmaster Yang Xingak. Na tumingin na tinanong si Hidden Dragon Hallmaster. Na ano na lang daw ang imumungkahi nito. Tumugon ito na sa tingin daw niya ay dapat nilang iwan ang proteksyon ng Pure Flower Garden sa Yellow Dragon Hall. Napatingin si Escort King at napadilat na napatingin sa kanyang gilid si Yellow Hallmaster Huang Jiafuong sa kanyang narinig. Dagdag pa ni Hidden Hallmaster Li Liong bagamat ang ika-17 Pavilion Master ay pumirma sa kontrata. Ang taong may hawak daw sa mga tauhan na nakipaglaban sa kawan ng mga toro. At ginamit ang kanyang mga koneksyon upang gawing posible ang pagpupulong kay Prince Zen sa una pa lang ay ang Yellow Hallmaster Huang Jiafuong. Makikitang napapikit si Master Huang Jiafuong nang binanggit ang kanyang pangalan na nag-cruise ng mga kamay. Sinabi ni Master Yang Xingak na hindi maikakaila na maraming achievements ang Yellow Dragon Hall Master. Ang ika-17 pavilyon dapat lamang daw ang maging mukha. Makikitang napasulyap sa kanyang gilid si Blue Dragon Hall Master Yu Jipyong na aktong tumighim. At ito ay sumingit pagkatapos ay nagsalita na sinabi na siya nga daw pala. Na makikita ang lahat ng kasali sa Elders Council na sinabi niya na natingnan na daw ba nilang lahat ang kontrata. Nang biglang natahimik ang lahat. Napatanong si Yellow Dragon Hall Master na ang kontrata daw. Na nagtaka naman si Red Dragon Hall Master. Samantalang tumawa ng malakas si Blue Dragon Hall Master na matalino ang ika-17 Pavilion Master para makakuha ng unang pwesto sa bawat pagsusulit na kanyang kukunin. Sa tingin daw ba talaga nila na ang gaya niya ay bibigyan ng oportunidad ang iba na makibahagi sa kanyang tagumpay? Habang pinipirmahan ang kontrata sa pinuno ng Unyon ng Mangangalakal ng Nanjing sa Pure Flower Garden. Napanganga na napatingin si Li Liong sa kanyang narinig. Binasa ni Shipment Manager ang scroll na kanyang hawak at sinabi nito na tama ang Blue Dragon Hall Master. Partikular na nagtakda ng kondisyon ang pinuno ng Unyon ng Mangangalakal ng Nanjing. Na ang ika-17 pavilyon daw dapat ang mamahala sa pagprotekta sa Pure Flower Garden o ang bayad ay mababawas sa kalahati. Halos mapatayo sa gulat si Li Liong at napasigaw na sinabi na bakit daw niya gagawin ang ganoong bagay. At nagsalita si Blue Dragon Hall Master na pinatungkulan ang ating bida na kailangan daw nilang tanungin ang interesadong partido. Napapaano daw ito nagkaroon ng lakas ng loob na isama ang kanyang pavilyon sa kontrata kahit wala naman daw siyang anumang escort warriors. Natahimik ang lahat sa Elders Council na nakatingin sa ating bida. At nakayukong sumagot ang ating bida na sa tingin daw niya na ang sinabi ng kanyang kuya na si Liong. Este ang ibig daw niyang sabihin ng punong tagapamahala ng Hidden Dragon Hall ay may katwiran. Hindi lang daw ito imposible, kundi nagdadala rin ito ng panganib na maging katawa-tawa sila sa mga tao sa Jianghu. Nang marinig ang sagot ng ating bida. Sinabi naman ni Blue Dragon Hall Master na pagkatapos daw. Natahimik ang ating bida na tumulo ang pawis sa kanyang mukha. At iniangat ang kamay na nagsalita na sinabi na ibibigay daw niya ang kontrata ng Pure Flower Garden sa Yellow Dragon Hall. Napatingin sina Yellow Dragon Hall Master Huang Jiafuong at Red Dragon Hall Master Yang Xingak na parehas na nagtaka sa sinabi ng ating bida. Ganon din ang kanyang tatlong nakatatandang mga kapatid ay nagulat at sabay-sabay na napasabi na ano daw. Tumingin sa ating bida na sinabi ni Blue Dragon Hall Master Yu Jipyong na ibibigay na lang daw ba niya sa halip na humingi ng suporta. Habang nakatayo sa gitna nila Escort King si Shipment Manager hawak ang scroll.
Ay sinabi pa ni Blue Dragon Hall Master na kung gayon bakit daw sa una pa lang ay isinulat na nito ang ika-17 pavilyon sa kontrata. Sa pagkakaalam daw niya, ang mga bulwagan at pavilyon na may mga espesyal na kontrata sa mga tavern o iba pang mga ari-arian ay may karapatan sa kalahati ng buong bayad sa proteksyon anuman ang mangyari. At nagsalita ang ating bida na sinabi na kung gayon, bilang ika-17 tagapamahala ng pavilyon na may espesyal na kontrata, inaangkin daw niya ang 100 niyang mula sa 200. Na makikita ang mga tao. Sa pagpupulong ay nagulat sa kanyang sinabi ang mga ito at nagtataka. At pagkatapos ay malakas na humalakhak si shipment manager, habang hawak ang scroll na sinabi nito na sa wakas, ipinapakita na daw ng Fox ang tunay na kulay nito. Sinabi pa nito habang nakatingin sa ating bida na pero kahit na may espesyal daw siyang kontrata, paano daw niya makukuha ang pera kung ang Yellow Dragon Hall ang gagawa ng lahat ng trabaho? Nakangiting tumugon ang ating bida at sinabi na natural, hindi daw niya kukunin lahat. At ibibigay daw niya ang 50 nyangs sa natitirang 100 nyangs sa Yellow Dragon Hall. Dagdag pa ng ating bida na gayon paman, siya daw ay may isang kondisyon. Nais daw niyang maging escort warrior na itatalaga sa Pier Flower Garden. At tatanggapin daw niya ang parehong sahod tulad ng mga baguhang escort warriors sa Yellow Dragon Hall. At makikita si Hall Master Yellow Dragon na si Huang Jiafuong na tahimik lamang na nakikinig at si shipment manager. At nakangiting sinabi sa kanyang isip ng ating bida na yon daw ang totoong layunin niya. Na makakamit ng Yellow Dragon Hall ang karangalan, habang siya daw ang makikinabang ng tunay na kita. Sinabi pa niya habang makikita ang mga Hall Master na ang 50 nyangs daw ay maliit na halaga para sa malaking organisasyon tulad ng Yellow Dragon Hall. Kung ganito daw kaliit ang benepisyo ng pagbabantay sa Pier Flower Garden, wala nang puwang para makialam ang ibang mga hall. Dagdag pa niya sa kanyang isip habang nakangiti sa kanyang mga kapatid na ang mga ito ay naiinis sa kanya. Na sinabi na gayon paman, makakakuha ng katanyagan ang Yellow Dragon Hall mula sa pagprotekta sa Pier Flower Garden at kay Prince Shen, kaya hindi daw sila malulugi. At pagkatapos ay tumawa si Hall Master Jiafuong na sinabi nito na mukhang tapos na daw ang konseho ng mga nakatatanda. Na makikita ang escort king na tahimik lang na nakapikit. At biglang bumaling ng tingin kay Hall Master Yellow Dragon na sinabi na kung tinatanggap daw ba niya ang alok na ito. At tumugon si Yellow Dragon Hall Master na si Huang Jiafuong na ako. At tumingin sa kanyang gilid na pinagpapawisan. At makikita na sa ating bida pala ito nakatingin na tumugon ng seryosong ngiti ang ating bida. Isinuntok ang kamao sa palad ni Hall Master Huang Jiafuong at yumuko na sinabi na kung ayos lang ito sa lahat. Tatanggapin daw niya ng malugod ang alok na yon at gagawin daw niya ang kanyang makakaya upang magampanan ang kanyang mga tungkulin. At lumipat ang eksena kung saan si Hall Master Jiafuong at ang ating bida ay nakasakay sa kabayo na tahimik na naglalakbay. At ilang saglit pa nang magpantay na sila, ay sinabi sa kanya ni Yellow Master Huang Jiafuong na kung ang ating bida daw ba ay nagagalit. Na pinagtatakahan ng ating bida sa kanyang narinig. At tumugon ang ating bida na tumingin kay Hall Master Jiafuong na tungkol daw saan. Na sinabi sa kanya nito na tungkol daw sa nangyari kahapon sa Elders Council. Ibinaling ang kanyang mata sa gilid na sinabi pa niya na ang akala daw niya ay nakabuo na sila ng koneksyon sa mga nakaraang kaganapan. Pero sa tingin daw niya na tila lumalayo daw siya, na mukhang nagagalit siya o nadidismaya. Nakatalikod silang nag-uusap na sinabi ng ating bida na ito daw ay hindi ganun sa kanyang iniisip. Napatingin ang ating bida nang mapakinggan niya ang sinabi ni Hall Master Huang Jiafuong na sa totoo lang, noong gabi daw bago ang konseho ng mga nakatatanda. Na si Madam Jiahua daw ay pinuntahan siya upang makita ito. At dito na po nagtatapos ang ika-44 na kabanata. Ika-45 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang escort king at ang tatlo nitong asawa na sinasabi sa kwento na. Ang unang asawa ay mahilig sa mga bulaklak ng peras. Kaya nagtanim siya ng maraming puno sa kanyang tirahan at tinawag itong ang Pear Blossom Pavilion. Kaya't binigyan siya ni Li Zhongsan ng palayaw na Madam Pear Blossom. Pagkatapos nito, tinawag na rin siya ng lahat sa ganoong pangalan. Samantala, ang mga tirahan ng pangalawa at pangatlong asawa ay may maraming mga lilan na bulaklak at mga evergreen na puno
ayon sa pagkakabanggit. Kaya't nagsimula silang tawaging Madam Purple Blossom at Madam Green Blossom kahit na hindi nila kagustuhan. Ang bumisita kay Huang Jiaquong kagabi ay ang ina ni Li Yuryong. Ang pamilya ng kanyang mga magulang ay kilala bilang samahan ng mga ngalakal ng Purple River Merchant Union na medyo kilala sa Shaoxing. At pagkatapos ay sinabi pa sa kanya ni Hall Master Huang Jiaquong habang nakasakay sa kabayo na ang Purple River Merchant Union daw ay bahagi ng Huizhou Merchant na sinasabing pinakamahusay na grupo ng kalakalan sa kontinente. Seryosong sinabi pa sa ating bida nito habang makikita ang pawis sa pisngi na hindi daw niya sigurado kung alam nito, pero 20% daw lang ng kita ng Yellow Dragon Hall ay galing sa mga negosyanteng Huizhou. At mahirap daw para sa kanya na tanggihan ang kahilingan ni Madam Purple Blossom. At iyon daw ay hindi magbabago. Tumingin sa kanya ang ating bida na sinabi nito na ang akala daw niya ang layunin niya ay makuha ang kanyang loob, pero mukhang tinakot daw niya siya sa halip. At naalala pa ng ating bida noong nagpupulong sila na sinabi sa kanyang isip na naiintindihan na daw niya ngayon kung bakit hindi daw nagsalita ang pinuno ng Yellow Dragon Hall sa pulong ng mga nakatatanda. Dagdag pa niya na seryosong nag-iisip na sinabi na ang tatlong asawa daw ay karaniwang hindi nagpapakita. Pero sa palagay daw niya, mayroon silang kapangyarihang gamitin ang kanilang impluensya. Kahit kailan nila gusto. Binalaan na sinabi pa sa kanya ni Hall Master Huang Jiaquong na tila mahigpit daw na binabantayan siya ng tatlong asawa. Kaya mag-ingat daw siya. Wala pang pagkakataon na nabigo daw sila sa kanilang ninanais. Tumingin ang ating bida kay Hall Master Huang at nagtanong ito na bakit daw niya ito sinasabi sa kanya. Seryosong tumugon ito na sabihin na lang daw nila na ito ay kabayaran sa pagbibigay sa kanya ng responsibilidad para sa Pear Flower Garden. Dagdag pa nito na sa tingin daw niya, kahit hindi niya pa ito ipaalam sa kanya, makikita niya rin ang lahat dahil sa talino niya. Nakatingin pa din ang ating bida kay Hall Master Huang na sinabi nito sa kanyang isip na kung tama daw siya ang mga asawa ni Li Zhongshan ay nag-aalangan daw sa kanya. Tiyak na hindi daw ito magandang balita. At ngumiti ang ating bida na sinabi na gayunpaman, mukhang nangangahulugan daw din ito na hindi pa sumusuporta ang pinuno ng Yellow Dragon Hall kay Li Yuryong. At lumipat ang eksena sa Pear Flower Garden, kung saan ay umiinom sa tasa ang matandang elder na pinuno ng Nanjing Merchant Union Group. At ibinaba ang tasa at nagsalita na siya nga pala, nahuli na daw ba ang asasin? Hawak ang tasa na may alak ay tumugon si Hall Master Huang na tinitingnan na nila kung sino ang bumili ng mga toro at kung saan. Dagdag pa nito na nakuha na rin daw nila ang palaso at tinanong na rin daw nila ang mga tagagawa ng pana, mga pakpak ng pana. Ngunit mukhang hindi daw ito galing sa Hangzhou. Nag-uusap pala silang apat sa isang bilog na lamesa na sina Hall Master Huang, si Nanjing Leader, at ang ating bida na napatingin sila sa kamahalan ng magsalita na huwag daw masyadong maglaan ng oras sa paghahanap sa asasin. At sinabi pa ng kamahalan habang iinom sa tasa na kung talaga daw namang desperado silang patayin siya, malamang daw ay babalik din sila sa kabila ng lahat. Nababahala ang leader ng Nanjing na sinabi sa kamahalan na kung hindi daw ba ito natatakot sa mga asasin. At tumugon. Natumawa ang kamahalan na sinabi na sino daw ba ang hindi. Ngunit ang buhay daw bilang miyembro ng maharlikang pamilya ay nagpatigas ng damdamin niya. At napamulaga ang kamahalan nang marinig niyang magsalita si Hall Master Huang Jiaquong na aming kamahalan. Mula daw ngayon, ang mga bihasang mandirigma ng Yellow Dragon Hall ay mananatili sa Pear Flower Garden at poprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Kaya maging panatag daw siya. Tumugon ang kamahalan na sinabi sa kanila na kung gayon, umaasa daw siya na sila ay hindi magiging pabigat. Sila daw ay nasa kanilang pangangalaga. Habang tumayo na ang ating bida na sinabi na gagawin daw nila ang kanilang makakaya, aming kamahalan. At napatingin ang kamahalan nang tawagin siya ng kanyang anak na babae mula sa pintuan. At masayang tumugon ang kamahalan na sige, pumasok na daw siya. At makikita ang isang tumpok na pagkain na hawak ng prinsesa na sinabi nito na nagluto daw siya ng mga dumpling dahil narinig niya na may mga mahalagang bisita na dumating. At may iniabot sa kamahalan ang prinsesa na sinabi nito na ito daw ang jimo na lumang alak na dinala mula sa Beijing. Ipinainit na daw niya ito dahil malamig ang panahon ngayon. Tumawa ang kamahalan at makikita ang pawis sa pisngi na sinabi sa kanyang anak na siya rin daw ba ang gumawa ng alak na ito.
At tumugon ito na tama siya daw ang gumawa nito nang umiti ang prinsesa. At pagkatapos ay isanalin sa kanilang mga tasa. At makikitang sabay-sabay nila itong ininom habang pinagmamasdan sila ng prinsesa. Habang iniinom ng ating bida ay napansin nito ang lasa. At tiningnan ang tasa na sinabi sa kanyang isip na ito daw ay isa lamang mainit-init na tubig. Habang makikita ang kamahalan na sinasabi niya sa kanyang anak na ito daw ay masarap. At masayang hawak ang lagayan ng alak na sinabi nito na natutuwa daw siyang naayon sa kanilang panlasa ito. At subukan daw rin nila ang mga dumpling. Makikita ang ating bida na isusubo na ang dumplings na sinabi sa kanyang isip na siguro daw naman. Hindi magiging masama ang dumpling. At biglang nag-iba ang muka ng ating bida nang makain na niya ito. At makikita ang muka ni Hallmaster Huang Jiafuong na nagiba rin na sinabi nito sa prinsesa na ramdam daw niya ang banayad na lasa ng karne sa bibig niya. At ito daw ay talagang masarap. Na makikita ang ating bida na nakatingin dito na may kakaibang muka na nagtataka. At biglang tinanong siya ng prinsesa na sinabi na ano daw kaya sa tingin niya, yang Master Li Junryong. Tumawa ang ating bida habang humawak sa ulo na pautal-utal na sinabi na siya daw ay hindi kumain ng agahan. Kaya't napakasarap daw nito. Dagdag pa niya na sa palagay daw niya, ito ay bagay na bagay sa alak, aming kamahalan. At makikita ang muka ng ating bida na sinabi pa nito sa kanya ng prinsesa naku, hindi pa pala daw siya kumain ng agahan. Gusto daw bang niyang magluto pa siya ng marami? At napasabi ang ating bida na pasensya na. At sinabi pa ng prinsesa na pakihintay lang daw sandali. At marami pa daw na natirang sangkap. At gagawa lang daw siya ng sapat para sa lahat. Nakatingin ang apat sa prinsesa habang ang prinsesa ay mukhang malungkot na papaalis. At pagkatapos ay nakatingin sa kanya ang tatlo na mukhang nainis sa kanya. At malalim na huminga ang kamahalan at sinabi sa kanila na siguro daw dahil sa matagal niyang pagkatambay sa mansyon nila, nasanay siyang magluto bilang libangan. Nakatingin sa kanya ang ating bida at si Hallmaster Huang. At ang matandang leader ng Nanjing Merchant na sinabi pa ng kamahalan na sinubukan daw niyang hikayatin siya na huwag ituloy dahil hindi ito angkop para sa isang babae ng imperial na pamilya, pero wala daw itong nangyari. At dagdag pa nito na sa nakikita daw nila, wala talaga siyang talento. Sinabi pa niya habang makikita ang prinsesa na dahil daw naging delikado kamakailan, pinapayagan daw niya siyang lumabas ng isang beses lang sa isang taon kapag pumupunta sila ng Hangzhou. Kaya't palaging inaasahan daw niya ang taglamig. Dagdag pa ng kamahalan na gustong-gusto daw niyang maglibot sa mga sikat na restaurant sa Hangzhou upang pag-aralan ang mga putahe ng Jiangnan. At seryosong nag-iisip ang ating bida na sinabi na isang beses sa isang taon. Hindi daw niya maisip kung gaano ito nakakaboring at nakaka-frustrate para sa kanya. At iniangat ang kamay ng kamahalan na sinabi sa kanila na mayroon daw siyang pabor na hihilingin sa kanila. Na napatingin ng seryoso si Hallmaster Huang. At sinabi ng kamahalan na siya daw ay masyado naging alerto dahil sa mga kamakailang pagsalakay ng mga asasin, pero mayroon bang paraan para makapaglibot ng ligtas ang prinsesa sa mga restaurant sa Hangzhou? At tumugon na pautal-utal si Hallmaster Huang Jiachuong na mahirap daw iyon. Aming kamahalan. Kung kinakailangan daw ay maaari niyang dalhin ang mga kusinero dito. At tumugon na malalim na huminga ang kamahalan. At sinabi na pero ang dahilan daw ng paglabas ay hindi lamang para sa pagkain mismo. Hindi daw niya sana ito hihilingin bilang pabor kung madali lang ang bagay na ito. At malungkot na tumugon at gumalang na sinabi na pasensya na daw, aming kamahalan. Pero sobrang delikado daw ang maglibot sa lungsod habang malaya pa ang asasin. At sinabi ng kamahalan na ayos lang. Siya daw ay susundin na lamang ang kanyang payo. Dagdag pa niya na siya daw at ang kanyang asawa ay susubukan kumbinsihin ang prinsesa. At makikita ang ating bida ay malalim na nag-iisip at napatingin sa kanyang gilid. Na sinabi sa kanyang isip na kung maglaho daw ang tiwala kay Huang Jiachuong at sa Heavenly Dragon Escort Agency, mas maraming pagkakataon daw para sa matandang ulupong na makialam. Dagdag pa ng ating bida na hindi daw niya ito maaring mangyari. At nagulat na napatingin sa kanya ang matandang ulupong nang sabihin ng ating bida na mahal na imperial na kamahalan. Meron daw na iba pang paraan. Na napatingin sa kanya si Hallmaster Huang Jiachuong at ang kamahalan na nagulat. At seryosong sinabi sa kanila ng ating bida na para daw maging ligtas na makalabas,
ang prinsesa. At dito na po nagtatapos ang ika-45 kabanata.